Isang magandang hapon sa ating lahat. Muli, isa na namang panibagong araw upang sambahin at makinig ng aral ng Diyos ngayong araw na to. Handa na ba ang lahat na sumamba? Sige, inaayahan ko ang lahat na magsitayo. Itaas natin ating mga kamay. Huwag nating ikahiya na magtaas ng kamay dahil may mga taong gustong magtaas ngunit wala silang kakahiyanan. Yes, Lord. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang buong linggo, Panginoon, paggabay sa amin at pagprotekta, Panginoon. Panginoon, kami ay nasa iyong harapan, lumuluhod upang sambahin ka, Panginoon, sa oras na ito. Panginoon, ikaw ang siyang gumabay at sumama sa oras na ito, Panginoon. Filled with your presence, O Lord God. Come, Holy Spirit. Touch their heart, O Lord God. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Sa mga pagkakasalang alam po namin hindi ito karapat-dapat sa iyong mga harapan, Panginoon. Sa iyong sakripisyo, Panginoon, patawarin mo po kami, O Lord God. Panginoon, patuloy mo po kaming samahan. Take over this place, O Lord God. Ikaw po ang siyang may taas. Mapapurihan, O Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Kaya tawagan ko po ang ating worship leader na si Ate Aliana upang pangunahan tayo. Today, O Lord, fill this place, O Lord God, with your presence, O Lord God. Come, Holy Spirit, you are welcome here. Move in our lives. Take over, Holy Spirit. Worship you, O Lord. Rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. Sing with me.
You are great, O Lord God. Your name is great, O Lord God. You are worthy, O Lord God, to worship, O Lord God. I want to glorify your name, O Lord. Maraming salamat, O Lord God. Hindi mo kami pinabayaan, O Lord God. Hindi mo kami iniwan, O Lord God. Lagi ka nandyan, O Lord God. You are so great, O Lord God. You are the great, great Lord, O Lord. We give you the thanksgiving, O Lord God. Adoration, O Lord God. And we lift your name on high, O Lord God. Sa iyo namin binibigay, O Lord God, lahat ng papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Isang pinagpalang hapon po muli sa ating mga kabataan. At alam ko po na ngayon ay excited na po kayo magpuri kay Lord. Amen po ba? Amen. Pakisabi nga po sa katabi nyo, the Lord is great at nandito ako. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak para kay Jesus. Come on! Yes, Lord. Yes, Jesus. Oh, Lord. Yes, Jesus. Come on, young people. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you.
tribes, O Lord God. We will worship you, O Lord God. We will worship you, O Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, till every soul held captive by depression. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, oh Lord. Shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over
Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Yes, Lord, your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Yes, Lord God. Yes, Lord God. We speak your name, Lord God. Your name, Lord God, is above, Lord God, to every enemy, Lord God. Your name is above, Lord God, to all pressure, Lord God. Your name is above, Lord God, for depression, Lord God. Your name is above over anxiety, Lord God. Your name is above, Lord God, over expectation, Lord God. Your name is above, Lord God. Your name is above, Lord God, to all disappointment, Lord God. We speak, Lord God. We speak your name, Lord God. We speak, Lord God, your name, Lord God, for healing, Lord God. We speak your name, Lord God, to all disease, Lord God. We speak your name, Lord God, to all souls, Lord God. We speak your name, Lord God, to all souls, Lord God. We speak your name, Lord. Maraming salamat, Lord God, sa kapayapaan, Lord God, sa patuloy na pagbibigay, Lord God, ng guidance, Lord God. Maraming salamat, Lord God, for this privilege, Lord God, to worship you, Lord God, to give you praise, Lord God. Maraming salamat, Lord God, dahil
patuloy, O Lord God, na nararanasan namin, O Lord God, ang kapayapaan, O Lord God, sa presensya mo, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God. And we give all the praises, O Lord God, all worship, O Lord God, adoration, O Lord God, thanksgiving, O Lord God. We give it to you, O Lord. In the mighty name of Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. So, ayun, bago po tayo umupo, kamayan po natin ang ating mga kapatid. Babati kita sa pangalan ni Jesus, ipanatag mo ang iyong loob, dahil kasama mo ang pamilya ng Diyos. Buhay ko'y sa Kanya'y ialay, sa'yo'y mapaparang halin at tahakin ang makitid na daan, sa buhay naman buhay na walang hanggan. Maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos, binabati kita sa pangalan ni Jesus, ipanatag mo ang iyong loob, dahil kasama mo ang pamilya ng Diyos. Ipanatag mo ang iyong loob, dahil kasama mo Maaari na po tayo umupo at tinatawag ko na po ang Ate MC na si Ate Eunice. Hallelujah. So, ayun, nabulaga ang ating team. Nakamanta si Ate Aliana. So, muli binabati ko ng magandang hapon ng ating mga kabataan na narito. So, ako po sa Ate Eunice. So, bago po yun, gusto ko lang pong batiin ang ating newcomer. Kaway-kaway lang po kayo dyan. Kung narinig niyo yung inyong magandang pangalan. So, okay po. First is Kuya Jericho Common. Asan po si Kuya? Ayun, hello po. Tapos, ang sunod po natin is Kuya Uno Santos. Kuya po ba? Ayun, hello po. And si Kuya Jo Marie Virgo. Ayun. At not last but the least, Ate Marjorie Albino. Where po kayo? Ayun. Invited po kayo ni Ate Aliana. So, ayun. 1 point na po kay Ate Aliana, no? So, ay, hindi pala 1 point kasi 4 kayo. Pasensya na po. So, po, muli, if may gusto po kayong gawin, gawin nyo na po. Kung iihi kayo, umihi na po kayo sa likuran. At kung iinom kayo, uminom na din po kayo kasi pag start po ng ating gawain, inaanyayahan ko ang lahat na magseryoso, itago muna po natin ating mga cellphone. Gusto niyo po i-confiscate yan ni Kuya Jericho. Oy, hindi, charot. So, anyway po, inaanyayahan ko po ang lahat na yumuko. Let's welcome the bare presence of the Lord through His servant, Pastora Renea. Sige, tayong lahat ay umuko at pumikit. Tayo ay manalangin sa Panginoon. Salamat po, Ama, sa hapon pong ito, O Lord God. Kinikilala po namin, Panginoon, ang iyong banal na presensya, Lord God, sa kalagitnaan po namin, Lord. Salamat, Lord God, sa hindi natatapos, Panginoon, na iyong kapangyarihan, Ama. Salamat, Lord God, sa patuloy na pagpaparanas, O Lord God, ng iyong presensya, Panginoon. Every time that we are worshiping your name, Lord God, every time that we are expressing our love, Lord God,
patuloy ka, O Lord God, umaabot, Panginoon, ng bawat puso, ng bawat isa, Lord God. Our hearts, O Lord God, to this afternoon, Lord God, is open, Panginoon. Bukas, Lord God, ang aming puso, ang aming kaluluwa, O Lord God, ang aming pagkatao, O Lord God. Sa araw pong ito, Panginoon, patuloy, Lord, dinideklara namin, Panginoon, that you will do something great, Lord God, in our lives, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa hapon pong ito, O Lord God. We just want to speak your name, Lord. We just want to speak your spirit, Lord. Your word, your truth, O Lord God. We just want to speak peace, life, Lord God. Ang mga ilang kabataang narito, O Lord God, ay may pinagdadaanan. Ng iba naman po, Panginoon, ay nasa kalagitnaan ng pagsubok, suliranin, Lord God. Wala pong magagawa kaming mga tao, Lord God. Maliban po, Panginoon, na ikaw, Lord God, ang magbaba ng iyong presensya, Lord God. Sa kalagitnaan po namin, Lord God, we can say that we can do nothing, Lord God, without your Spirit, Lord God. Sa kalagitnaan po namin, Lord God, regardless, Lord, ng aming kalagayan, Lord, regardless ng aming edukasyon, Panginoon, regardless, Lord, kung saan kami galing pamilya, O Lord God, narito kami, Panginoon, handa ang aming puso, O Lord God. We are open, O Lord God. We open our hearts, Lord God. These young people, Lord God. We open our soul, our spirit, Lord God. Kumilos ka, Panginoon, sa kalagitnaan po namin. Holy Spirit, take over in this place. Let each heart, Lord God, be met, Lord God, according to their needs, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Patuloy, Lord, selyohan mo ng iyong Espiritu Santo ang templong ito, O Lord God. Walang uuwi, Panginoon, na kami, O Lord God, na hinakatulad pa rin ang dati, O Lord God. Tatanggap kami, Panginoon, ng makabagong pahid, Lord God, makabagong salita, Lord God, na magbabago, Panginoon, ng aming mga buhay at puso, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang karangalan, papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na minamahal na tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Praise the name of Jesus. Mahina yung palakpak natin sa ating Panginoon. Come on. Let's give praise. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Salamat sa ating Panginoon, no? Amen. Napakaganda na ang hapon natin, no? Na laging every time that we start our worship service here, mga young people, ay sinisumula natin ito lagi ng pagsamba. At sa mga bagong dalo, mga ngayon lang ulit, nakapag-church ay welcome kayo sa gawain ng ating Panginoon. At relax lang kayo dyan dahil ang church na ito ay, ang layunin nito ay hindi tayo magkaroon ng bagong relihiyon, kundi ang church ay tinuturuan ang mga kabataan, mga nanay at tatay upang magkaroon ng relationship kay Lord. Yun naman talaga ang original na disenyo natin bilang isang mga tao. Dahil dito, hindi tayo tuturuan ng kung ano-anong mga turo, bagkus ay tuturuan tayo upang makilala natin kung sino ba ang ating Diyos. Dahil katulad sa isang tao, mga kabataan, especially ang mga young people, napaka-imposible na magmahal ka ng isang taong hindi mo kakilala. Tama ba? Imposible na, kaya nga hindi maraming tao ay naniniwala daw na may love at first sight. Pero kung tutuusin naman natin, hindi naman talaga maitatawag yon na love at first sight dahil hindi pwedeng magmahal ka ng isang taong hindi mo kilala. The same din sa ating Panginoon, hindi tayo pwedeng magmahal ng Diyos nang hindi natin siya nakikilala.
That's why here in church, tinuturuan tayong magbukas ng Bible, tinutulungan tayong kilalanin ng ating Panginoon through His Word, through worship, through personal experience na mismo ang Diyos na nagpaparanas sa atin. Dahil yun lang ang paraan, mga kabataan. Yun lang ang unang hakbang para magmahal ka kay Lord. At pag minahal mo na si Lord, doon na magsisimula yung grabeng desire mo naman na ma-extend yung love mo. Dahil nga ang isang taong nagmamahal, pinapakita niya yung pagmamahal niya. Tama ba? 'Di ba kapag sa atin, halimbawa sa ating mga kapatid, magulang, kung mahal natin sila, ipinapakita natin 'yun sa pamamagitan ng pag-aaral, nagpupursige tayo, sumusunod tayo sa kanila. The same din kapag na-experience mo na magmahal na kay Lord, pagkatapos mo siyang makilala, minahal mo siya, doon naman magbubunga yung magde-desire ka naman na maglingkod sa Kanya. Kaya napakahalaga mga young people na maunawaan natin na ang ating Panginoon ay hindi lang siya Panginoon tuwing Sunday. Hindi natin siya kailangan for the sake na magsisimba ako kasi parang ang sama-sama na ng ugali ko. Diba? Ganon tayo mga kabataan, ay mag-church ako, lalo na ngayon December, simbang gabi, dahil bago yung damit ko, bago yung jacket ko, bago yung sapatos ko, magsisimba ako. Diba? Ganon tayo mga young people, pakisabi sa yung katabi, diba ganon tayo dati? Diba? Tama ba? Ganon tayo. Kung kailan lang natin maisipan, mapagtripan, na sumamba kay Lord, mag-worship, magsimba, doon lang tayo magkikilos at dahil nga wala tayong relationship kay Lord, ganun talaga ang mangyayari sa isang taong walang pagkakilala at pagmamahal kay Lord. Kaya dito sa church ay bakit tayo pag ating Sunday worship service, naglalaan tayo ng oras dito, nag-worship tayo. The first time that I attended dito sa church na to, ako ay nandun sa pinakadulo ng church. Dahil para bang, syempre dahil first time, na mga first time, di ba parang ang awkward, parang grabe naman yung mga tao doon sa una, umiiyak, tapos mamaya papalakpak, tapos mamaya sasayaw, tapos mamaya malulungkot. Di ba? Ganon tayo sa umpisa. Yung parang grabe naman siguro siguro grabing sama ng mga tao dito. Kasi grabe yung iyak nila. Ikaw kasi hindi ka makaiyak eh. Kasi nga, wala pang connection ang iyong kaluluwa kay Lord. Kaya hindi ka natatouch ng Lord dahil hindi ka tao, kundi dahil hindi pa bukas yung iyong kaluluwa, yung iyong spirito. Kaya kahit may makita ka dyan, grabe yung ating worship kanina, umpisa pa lang, grabe na yung touch ng Lord sa ating pagsamba pa lang, yung habang inaawit natin yung how great is our God. Alam nyo, paano nyo masasabi na ang Diyos ay dakila? Alam nyo, kanina habang inaawit natin yon, I realize na si Lord ay dakila hindi dahil lang na makapangyarihang Diyos siya. Dahil dakila ang Lord, in spite of the fact that we are sinners, He gave His life for us. He humbled Himself, bumaba siya dito sa lupa, nagkatawang tao, and yun yung nagpapakita at naglalarawan ng greatness. Hindi dahil makapangyarihang Diyos siya, bagamat talagang makapangyarihan ng ating Panginoon, but naging great ang Lord dahil sa kababaang loob na ipinakita niya bunga ng kanyang pagmamahal sa tao. Kaya dakila ang Lord. Napakadakila ng ating Panginoon. Amen ba? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Praise the name of Jesus. At sa araw na to, mga kabataan, ay patuloy natin pag-uusapan ang kahalagahan ng ating kaluluwa. So, noong mga nakaraang Sunday, ay pinag-uusapan natin na take care of your soul. Sa mga ngayong lang dumalo, at pinag-uusapan natin ngayon, we will continue this kind of topic because this is very vital, importante sa ating mga tao, lalo na sa mga young people, ang maunawaan na hindi lang tayo physical na katawan na gumagalaw dito sa mundo.
So nung nakaraan, pinag-usapan na ating physical, ito ay temporary lang, yung pinapaputi mo, yung nililuguan mo, yung pinapapogi mo, yung pilit mong pinapabango. Yung physical na katawan na yan, ay ang sabi ng Biblia, isang araw yan ay babalik sa tinatawag na alabok o yung lupa. Dahil tayo ay galing, create ng Diyos si Adan, galing doon sa tinatawag na alabok o yung lupa, doon din babalik ang tao. Kaya tinuturo natin dito na bagamat kailangan nating pahalaga ng ating physical na katawan, pero hindi mas mahalaga doon sa ating tinatawag na kaluluwa. So dapat mas pahalagahan natin yung ating soul. Bakit? Because our body is temporary. Isang araw, umaattend ka sa lamay, darating din ng time, ikaw naman yung paglalamayan. That is katotohanan na hindi natin matatakasan. Bagamat bata ka pa, pakisabi sa iyong katabi, matagal pa naman yun. Diba? Pakisabi sa iyong katabi, matagal pa yun. Yung sinasabi ko, na isang araw, babalik ko dun sa lupa, ikaw yung uuurin. Isang araw, yung buto mo, yung mga pinapagandahan, pinapaputi natin, yung lagi mong tinitignan sa salamin. Isang araw yan ay babalik sa lupa. Pero, makinig kayo mga young people, lagi natin tong sinasabi dito, no? Pero yung totoong ikaw, yung totoong nasasaktan, yung totoong nagmamahal, yung totoong nagsasalita dyan sa katawan na yan na pisikal, yung totoong nalulungkot, yung nagagalak, yung sumasaya, yan yung totoong ikaw, yung pinaka-totoong identity mo, yung inner self mo, yung soul mo, yan ay eternal. Dahil yan ay galing sa Diyos na walang hanggan, yang soul mo ay eternal. Yan ay walang hanggan. Kaya bakit natin tinuturo dito na ang ating kaluluwa ay pahalagahan natin? Bakit? Yang inner self natin yan ng isang araw haharap kay Lord. Hindi yung physical. Hindi yung pagdating mo sa harapan kay Lord kapag ikaw ay inilisan na ang iyong kaluluwa, sinilisan na ng iyong kaluluwa ang iyong physical na katawan, yun ay tinatawag na kamatayan. Kapag harap mo kay Lord, hindi mo pwedeng i-present, oh Lord, tapos po ako ng college. Lord, may medal po ako. Oh Lord, ito po yung church ko eh. Dala-dala mo pa ang cellphone mo. Lord, ang dami ko pong follower. Nag-share nga po ako ng gospel dun eh. Lord, ang bait-bait ko po dito sa lupa. Bait ko po kay mama. Nag-aaral po ako ng mabuti. Wala kang pwedeng sabihin at pwedeng i-present kay Lord. Yang soul mo lang yan ang haharap kay Lord. Kaya napakahalaga na pahalagahan natin, lalo na ng mga young people, ang kanilang kaluluwa. Bakit? Kasi kapag hindi mo natutunan, ulitin ko lang nakarang sinabi ko, kapag ang isang tao, especially ang young people, ay hindi mo natutunan kung paano pahalagahan ang iyong kaluluwa, hahanapin mo ang pagpapahalaga na yan sa mga bagay na temporary lang. Hahanapin mo ang pagpapahalaga niyang value mo sa bagay, hahanapin mo sa pag-aaral, hanapin mo sa pagtatrabaho, hanapin mo sa lalaki, hanapin mo sa babae, hahanapin mo sa pera, sa bisyo, hanggang isang araw makita mo na lang ang sarili mo na parang kala mo wala kang halaga. Pero hindi mo alam na una nang nagpahalaga sa iyo si Lord. Alam niyo ba mga kabataan, sa araw na to pag-uusapan natin na itong topic na to na your soul is priceless. Walang kwenta o walang halaga. Wala siyang katumbas na halaga yung kaluluwa mo. Kaya hindi ka pwedeng magmukmuk sa isang lugar. Sabi mo, parang wala na akong parang wala akong kabuhay-buhay, walang nagmamahal sa akin. Nag-ano ka na, ang tawag doon yung dati, nag-emo ka na, nag-side view ka ng buhok. Diba kasi emo, diba dati, yung nagsa-side view ng buhok, nagpunta, tas gitara ka, tas iyak-iyak ka, tapos las-las dito, diba? Tapos itim-itim dito. Ganun yung nangyayari, diba? Tama ba yung mga young people?
Kala mo kasi walang nagmamahal sa'yo, walang nagpapahalaga sa'yo dahil hinahanap mo yung halaga mo sa mga bagay na temporary lang. Hindi mo alam na ang iyong kaluluwa ay binayaran na ng ating Panginoon at siya ang katangi-tanging unang nagpahalaga sa'yo. Kaya kapag ikaw hinanap mo sa tao, lalo na sa mga kabataan, hinanap mo sa lalaki, yung kahalagahan mo, ay, tapos nagbago siya. Ito mga young people, bago mo mahalin ang isang tao, matutunan mo munang mahalin si Lord. Dahil kapag nagmahal ka sa tao at hindi niya naibalik yung pagmamahal na yan, dahil nga naturalesa sa isang tao na kapag ikaw ay nagbigay, syempre, naghahanap ka ng balik, lalo na sa pagmamahal. Kapag hindi mo natutunan ang pagmamahal na galing kay Lord at ikaw ay magmamahal kay Lord, isang araw kapag ikaw ay natutong magmahal din ng tao, magugulat ka na lang, hindi mo may experience yung pagmamahal compare doon sa na-experience mo kay Lord. Kaya mangyayari, madedepress ka, mangyayari, parang walang nagmamahal sa akin. Naalala ko yung laging sinishare ni Pastor Rudy, ang isang kabataan na hindi nahanap ang pagmamahal sa loob ng tahanan, hahanapin niya yan sa labas. Kaya yung mga laging nandun mga kabataan na parang, especially the broken family, yung lagi nandun kayo sa bahay, kumakain kayo sa isang mesa, pero lahat kayo naka-cellphone. Diba? Parang yung sa Lucky Me ba yun? Yung habang noon, kumakain pa kayo, kahit noodles lang yung ulam ninyo, pero yung tumagal na yung panahon, habang kayo ay nandun nga kayo physically, pero habang tumatagal yung panahon, puro ka na lang sa gadget, puro ka na lang sa cellphone mo, social media, yan na lang pinapahalagan mo hanggang yung doon sa commercial, di ba, mahaba yung mesa. Ang ibig sabihin nun, nagkakaroon ng gap na dapat iisa lang bahay, isang mesa, nagkakausap, may relationship, pero dahil sa mga bagay na ito ay nagkakaroon ng distansya o pagitan yung dapat na relationship mo yung sa magulang. Kaya isang kabataan, kapag hindi niya natagpuan ang pagmamahal sa loob ng tahanan, for sure yan. Sasabihin niya, ay, wala kasi si mama, wala si papa, yung mga kapatid ko, kanya-kanya kami dito ng buhay. Ang gagawin niya, maghahanap siya ng mga kaibigan. Makikipagbarkada yan, mga barkada niya, matatagpuan niya mga tao din na naghahanap ng pagmamahal. Kaya yung mga broken din inside, sa kanilang puso, nagkakatagpo-tagpo. Kaya kapag nakahanap ka ng kaibigan mo, oo, sa umpisa, magtatawanan kayo, sayahan, ikaw pa yung bida-bida, ikaw yung Jollibee doon. Diba? Ikaw yung lagi nagpapatawa, pero pag uwi mo ulit sa bahay, eto na, ang katotohanan na laging sinishare ni Pastor Rudy, malalaman mo lang na totoong masaya ka sa mga panahong mag-isa ka. Diba? Kaya kapag ang isang kabataan, hindi mo nahanap yun sa kaibigan mo, lipat ka naman. Kung ikaw ay babae, hanap ka ng lalaki, babae, hanap mo naman sa ibang gender, sa boyfriend, sa jowa. Dahil nga, hindi mo makita yung pagmamahal sa mga kaibigan, tatalon ka naman doon sa isang senaryo na akala mo yun ang magsasatisfy ng iyong kaluluwa. Yung emptiness, kalungkutan na meron ka. Pagkatapos noon, kapag hindi mo pa rin nakita, sa halip na makuha mo pag-ibig, na broken ka. Naku, pakisabi sa iyong katabi, wag naman sana. Diba? Diba? Na broken ka. Hindi ka pala gusto ng gusto mo. Diba? Oh, ba't may nagre-react sa likod? Diba? O kaya hindi naman talaga, hindi nag-grow yung pag-ibig na sinasabi mo. Dahil nga hindi mo nga kilala ang Panginoon na author of love, hindi mo talaga matatagpuan kung ano talaga yung genuine love. So kapag ang isang kabataan, galing sa kaibigan, galing ka na may nagjowa ka, kala mo may pag-ibig talaga doon, tapos lilipat ka naman sa mga bagay, tulad ng bisyo. Hahanapin mo sa mga bisyo, sa alak, sa sigarilyo, sa lahat ng bisyo na pwede mong magawa hanggang isang araw, at the end of the day, hindi natin pwedeng dayain ang ating sarili. Tama ba?
Tama ba mga kabataan? Pwede mong dayain yung kaibigan mo, yung katabi mo. Pwedeng ngumiti-ngiti ka, kahit ngumiti ka ng hanggang lagpas tenga. Yung ngiti mo, pero hindi mo madadaya ang katotohanan. Nasa kabila ng marami kang kaibigan, sa kabila na nag-aaral ka, sa kabila ng may pera kayo, hindi mo matatakasan na kailangan mo ang Diyos. Na merong emptiness dyan sa heart mo, kung paano ang pagkain ay nabubusog tayo physically, yung ating soul din ay nagugutom, nauuhaw ng Diyos. Ayun ang reality. Hindi natin siya pwedeng takbuhan eh. Dahil kung pwede mo siyang takbuhan, di sana katawan ka lang. Wala kang soul. Kapag ang soul at ang katawan natin ay naghiwalay, ay patay na yun. Tama ba? Hindi pwede. Alangan ng kaluluwa lang tayo lahat dito. Diba? Andiyan pa ba kayo o kaluluwa na kayo lahat? Diba? Say amen. Diba? So, yung dalawang bagay na yon ay talagang, bagamat magkaiba ang pangangailangan, pero parehong mahalaga, pero mas mahalaga pa rin yung ating pinakakaluluwa dahil ito nga ay eternal. Magbukas tayo ng Bible dito sa Mark chapter 8 verse 38. Dito natin pag-uusapan mga kabataan ang kahalagahan ng ating kaluluwa. Ang sabi rito, Mark chapter 8 verse 38, sabi rito, For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Anong maipapala ng isang tao pagkatapos makamtan nga niya ang mundo? Meaning, kayamanan, katanyagan, pera, bahay, kotse, magkaroon ka ng magandang kasintahan, gwapong kasintahan, magkaroon ka ng maraming ari-arian. Sabi rito, if he shall gain the whole world and lose his own soul. Anong mapapala ng isang tao makanta mo man itong mga bagay na to kung ang iyong kaluluwa naman ay mapapahamak? Anong mangyayari? Kasi nga 'di ba pagharap natin kay Lord, oo nga, halimbawa, meron kang 10 million sa bangko and inabutan ka ng kamatayan. Pagharap mo ba doon kay Lord, bibit-bitin mo ba yung 10 million? O Lord, pamigay natin to sa langit. Diba? Hindi pwede yun. Kasi nga lumabas ka dito sa lupa, nang wala kang dala, ay babalik ka din kay Lord, nang wala ka ring bitbit. Kaya yun ang ibig sabihin. At sabi rito, or what shall a man give in exchange for his soul? Ito na, dito napapasok yung pinag-uusapan natin na napaka-priceless ng ating kaluluwa. What shall a man? Ano ang maipapalit ng tao para sa kanyang kaluluwa? Ibig sabihin, walang katumbas na halaga ng pera, kayamanan, itong ating kaluluwa. Yung kung bakit natin to mga kabataan, dahil napakahalaga nito yung ating inner self. Iba nga ngayon, uso ngayon yung AI, tama ba? Diba? Yung physical na katawan mo, dati, wala na ako masabi. Diba? Yung ating mga kabataan, tayo, diba? Tungto tayo sa AI, yung physical na katawan, yung parang hindi magandang itsura, ay biglang pag nilipat mo sa AI, parang ang gwapo. Tama ba? Biglang gumaganda. Kasi yung physical na katawan natin ay pwede nating magkaroon ng tinatawag na artificial intelligence. Pwede pang remedyohan. Pero yung soul mo, hindi mo pwedeng gawa ng AI yan. Kung ang iyong kaluluwa ay madumi dahil sa kasalanan, kapag wala si Jesus Christ yan, kahit anong ganda ng iyong itsura, kahit nakapagtapos ka ng pag-aaral, magre-reflect pa rin sa iyo yan sa physical na katawan mo, yang iyong kaluluwa. Katulad ng sinabi ng Biblia, as water reflects our face, our soul reflects our hearts. Kung ano ang laman ng puso mo, lalabas din yan sa iyong kaluluwa. Kung marami kang hinanakit, galit, tampo,
mas lalong dudumi ang iyong soul at makikita yan physically. Kaya nga pansinin nyo, di ba? Parang pag may nakita kayong tao, ba't kaya itong tao na to parang ang bigat ng mukha? Di ba? Parang nakakita na ba kayo? Parang ano lang naman siya, 15. Pero parang pasan niya na yung buong Pilipinas. Bakit? Kasi nga pagod yung kanyang kaluluwa. It reflects yung ating soul, yung ating laman ng heart. And our body, ulitin ko, our body is temporary, our soul is eternal. Sabi, Tagalogin ko yung kanina, no? Anong mapapala ng tao kung makamit man niya lahat ng bagay dito sa mundo, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Naalala ko yung story ng farmer na dati nating napag-usapan. Itong magsasaka na to, na siya ay mayaman, at isang araw na lang, sa sobrang dami ng kayamanan nitong magsasaka na to, pina-expand yung kanyang, ang tawag doon, kaban ba yun? Tama ba? Yung kanyang storehouse, yun. Yung kanyang storehouse, itong farmer na to, sa sobrang kasipagan niya, dumami yung kanyang kayamanan. Masama po ba, Pastora, maging mayaman? Hindi. Ito na kasi i-continue ko siya. Ngayon, itong mama na tong farmer na to, sa kabila ng kanyang kayamanan, sa kabila ng kanyang pagpapalang na experience, nag-expand siya ng kanyang kamalig, yon yung storehouse, dahil nga sobrang dami niyang naaani. At isang araw naisip niya, ayun na lang gagawin ko, expand ko na lang hanggang isang araw, sabi niya, para isang araw kakain na lang ako, matutulog, magsasaya, magiinom. Ganun na lang ang naging ganyang response doon sa tinanggap niyang pagpapala. Hindi niya alam, isang araw ay binawian siya ng Diyos ng buhay. Kaya ano naman ang kalagayan mo physically? Marami kang pera, may pera ang iyong mama, papa, mayaman kayo, may pinag-aralan ka, o maganda ka, o pogi ka, regardless ng iyong kalagayan. Kapag wala si Jesus Christ sa iyong heart, hindi yon ang magiging basihan at ticket mo na sinasabi ni Pastor Rudy kanina or last Sunday, hindi yon ang magiging ticket mo para ikaw ay mapunta sa langit. Ang ticket mo at ang susi mo para ikaw ay mapunta sa langit, walang iba, syempre si Jesus Christ. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Praise the name of the Lord. So yung pangalawa, or what shall a man give in exchange for his soul? Ang problema kasi mga kabataan, ganito. Ang problema ng ating kaluluwa ay yung tinatawag na kasalanan. Yung kasalanan na nung panahon ni Adan at Eva, bakit marami nagtatanong, bakit ganun? Si Adan at Eva lang naman nagkasala, bakit nadamay tayo? Diba? May mga nagtatanong na mga dati ng mga kasabayan ko, 'di ba? So yun ang problema ng inang nating mga tao, ng ating kaluluwa nung panahon ni Adan at Eva, ay meron naman talagang malalim na relasyon ang tao at ang Diyos. Pero dahil sinuway nung panahon ni Adan at Eva, dahil sila ay sumuway, pumasok doon yung tinatawag na kasalanan. Kaya lahat ng sumusunod na mga tao na simula kay Adan at Eva ay doon na nagtinatawag na pumasok sa kanila, pumasok sa atin, yung tinatawag na original o yung inherited sin o yung mina ng kasalanan. Kaya sa ating mga tao, sa ating mga bilang isang tao, kapag ang isang tao ay pinanganak, baby siya, ay wala tong kasalanan, tong bata na tong pogi-pogi, cute, walang kasalanan. No. Dahil sa lugo natin, mula sa pinakaninunuan natin ni Adan at Eva, ay meron na tayong inherited sin. Kaya nga pansinin nyo ha, paano natin mapapatunayan yon? Meron bang baby na kilala ninyo na pinanganak na paglabas may dalang sigarilyo? Meron ba? O kaya, nung nilabas, umiiyak yung baby, may dalang red horse. Wala, di ba? Pero bakit magugulat ka? O kaya pinanganak siya, imbis na umiyak, nagmura, ay putot kang tsinta. Ganon, di ba? Wala.
Pero bakit magugulat ka na lang ang isang bata ay habang siya ay lumalaki, habang siya ay nagpapatuloy bilang isang tao, bagamat walang nagtuturo sa kanyang magmura, pero natututo siyang magmura. Bakit? Kasi nga nananalaytay sa ating mga tao itong tinatawag na kasalanan. Meron tayong dugong kasalanan at ito ang pinaka-problema nating mga tao. Dahil sa kasalanan, nagbukas ang impyerno at nagsara ang pintuan ng langit para sa atin. Ulitin ko, nang dahil sa kasalanan, nagbukas ang pintuan ng impyerno at nagsara ang pintuan sa langit. Bakit? Hindi tayo pwedeng makapunta sa langit dahil sa ating mga kasalanan. Dahil ang heaven, ito ay banal sapagkat ang Diyos ay banal. Hindi tayo makakapasok doon. Hindi tayo ni pagtapak nga for sure ay hindi natin makakayanan dahil sobrang banal ng langit. Kaya that time, nung nagkaroon ng kasalanan, itong nangyari kay Adan at Eva, pumasok ang tinatawag na kamatayan at yun ang dahilan kung bakit hindi na tayo makakapunta ng langit. Nako, pakisabi sa iyong katabi, ang susi ay si Jesus Christ. Kaya nung tayo ay nagkaroon, ang tao ay nagkaroon ng kasalanan, alam nyo ba na ang ating kaluluwa, kasabay ng pagbubukas ng impyerno, kasabay ng pumasok ang tinatawag na kamatayan, nasanla ang ating kaluluwa sa kaaway o kay Satanas. Nasanla. Sino naka-experience dito magsanla? Wala pa? Ang galing ah. Uso pa ba yun? Meron pa ba siya? Okay. Oh, di ba? Nung time na nagkaroon ng tinatawag na kasalanan, the same time din, nasanla ang ating mga kaluluwa kay Satan o kay Satanas. Pag sinabing nasanla, yung kaluluwa natin, whether we like it or not, siya ang may pagmamay-ari nito. Nung pumasok ang tinatawag na kamatayan at kasalanan. Nasanla yung ating kaluluwa. Parang ganito, pag nagsanla ka ba ng cellphone sa isang pawn shop ba yung tawag doon? Pag nagsanla ka ba doon, pwede bang sabihin mo doon nagbabantay, ay pwede po ba ate, pairam po muna ng cellphone kasi gagamitin ko. Hindi, di ba? Dahil kung sino ang sinanlaan mo ng bagay na yon, yung cellphone na yon, siya na ang may authority, siya na ang merong rights para gamitin yung bagay na yon. Sa mga panahon, depende sa agreement ninyo kung ano yung napag-usapan ninyo, kung ilang panahon lang. Tama ba? Siya na ang may rights, kaya kahit gamitin niya, kahit buksan niya yung mga cellphone doon, kahit mag-picture-picture siya kasi puro iPhone, wala na tayong pakialam doon. Bakit? Kasi nga sinanla natin yung cellphone na yun. The same din kapag dahil nga nagbukas ang impyerno dahil sa ating kasalanan, nabuksan ang impyerno, na pumasok ang kamatayan, nasanla ang ating kaluluwa na original na galing kay Lord, para kay Lord, dahil kay Lord, pero dahil sa kasalanan, nasanla ang ating kaluluwa. Kaya tayong mga tao, nung nasa panahon na nasa poder tayo ng ni Satan, nung wala tayong pagkaalam kay Lord, sinusunod lang natin kung ano yung magustuhan natin. Tama ba? Kung ano lang maisip natin, kung ano lang yung kung sino yung, kung saan yung trending, dun tayo, kung saan yung pinakamararami, kahit masama, kahit alam mong mali, dun ka, hindi ka makapag-resist. Bakit? Kasi nga, nasa panahon kang ikaw ay nakasanla kay Satan, ang ating kaluluwa. Ngayon, paano? Ano ba ang proseso ng pagsasanla? Hindi ba para makuha mo yon, kailangan, anong gagawin? Kailangan tubusin mo siya. Paano yan? Sabi ko kanina, paano yan? Wala ngang priceless nga yung soul. Paano yun? Pwede bang maglatag tayo kay Satan? O, Satan, 10 million. O, yung kaluluwa ko, ang akin na to priceless nga ang kaluluwa. Ngayon, ano ang paraan para itong kaluluwa natin
galing talaga kay Lord, pero dahil sa kasalanan ay nasanla ang ating soul kay Satan, paanong paraan para matubos itong kaluluwa natin? Ito, paano magkakaroon ng way na magkaroon tayo ng kaligtasan, mapunta tayo sa langit? Paanong paraan? Ang soul natin is priceless. Paano? Walang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Makinig kayo mga kabataan, at ito ang katotohanan na hindi natin to kayang i-resist. Sabi sa John 3:16, magbukas tayo ng Bible, young people, para malaman natin kung gaano kahalaga kay Lord at kung gaano kahalaga ang pinambayad ng Lord para sa ating kaluluwa. Sabi rito, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sa sobrang tindi ng ating kaluluwa, wala siyang katumbas na halaga. Pero ang pwede lang na magbayad ng presyo para maibalik sa pinaka-original yung ating kaluluwa na ang Lord ang may kakayahan na humawak nito muli at magbukas ng pintuan ng langit at kaligtasan. Walang iba kundi ang banal na dugo ng ating Panginoon. Jesus Christ is the only one who could pay the price para sa ating kaluluwa. Alam niyo ba kung anong binayad ng Lord para sa ating kaluluwa? Alam niyo kung ano? Dugo niya. Yung dugo ng ating Panginoon, ang pinambayad niya para itong ating nakasanlang kaluluwa kay Satan ay magkaroon ng kalayaan at mailagay talaga sa original at disenyo ng Diyos sa atin. Bakit ba inalaw? Bakit ba gusto ng Lord na tubusin tayo mula sa pagkakasanla doon sa tinatawag na kay Satan, yung ating kasalanan, yung ating soul? Bakit? Kasi alam nyo ba mga kabataan, napaka-miserable ng ating kaluluwa kapag hindi ito nakakonect kay Lord. Ulitin ko nung nakaraang Sunday, pinaka-miserable na buhay ng isang tao ay yung hindi ka nakakilala kay Lord. Hindi mo siya tinanggap at hindi mo na-experience yung pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi mo naunawaan kung gaano kahalaga ang iyong kaluluwa. Kaya nga, ang pinambayad ng Lord dito, ang presyo ng pinambayad ng Lord sa ating mga kaluluwa ay kanyang banal na dugo. Imagine niyo, isipin natin, nare-realize nyo sa araw na ito, kung gaano kahalaga yung kaluluwa mo, bumaba pa ang prinsipe ng langit na nakaupo sa kanyang trono, bumaba pa ang ating Panginoon. Naglaan siya ng oras, naging baby. Hindi siya bumaba dito ng Panginoon, ako ang Panginoon, tagapagligtas, tanggapin niyo ako. Hindi. Binayaran ng Lord ng presyo, naging baby siya, naging kabataan, nagkaroon ng nanay, nagkaroon ng tatay, nagtrabaho hanggang umedad siya ng 30 years old. Dumating yung exact taon, after 3 years, nagkaroon siya ng tinatawag na public ministry, pinangaral niya ang paghahari ng Diyos at isang araw ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kung hindi namatay ang Lord, kung hindi niya na-experience yung paghihirap, kung hindi siya nabayubay sa krus ng Kalbaryo, kung hindi niya na-experience na malatayan, hindi niya ma-experience yung hampas, kung hindi niya naranasan yung mga kasinungalingang sinabi sa kanya, tayo ang magdadanas nung tinatawag na paghihirap para lang tayo ay mapunta sa langit. Kaya ang Lord na ang nagbayad. Pakisabi sa iyong katabi, si Lord na ang nagbayad. Si Lord na ang nagbayad. Kaya nga 'di ba kapag Holy Week,
yung mga tao, especially the religious people, para makuha natin yung gusto natin sa ating Panginoon, yung para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Di ba, nagpepenitensya tayo? Tama ba? Nagpepenitensya, nagkakaroon tayo ng mga bagay, sakripisyo, pero hindi, kabataan, tapos na. Si Lord na ang nagbayad ng iyong kaluluwa in exchange doon sa kaluluwang na isanla kay Satan dahil sa kasalanan. Kaya hindi mo na kailangan na pahirapan ang sarili mo, hindi mo kailangan na bugbugin yung sarili mo, hindi mo kailangan saktan ang sarili mo para ikaw ay magkamit ng kaligtasan sa langit at magkamit ng buhay na walang hanggan. Si Lord na ang gumawa para sa'yo. Ngayon, anong gagawin mo na lang? Tatanggapin mo na lang yung kaligtasan na yan. Tatanggapin mo na lang siya. Tatanggapin mo sa puso mo. Hindi relihiyon. Nung namatay si Lord, hindi siya nagsabi ng kung anong relihiyon, ng church, sinong tao. Ang sabi niya lang, I am the way, the truth, and the life. Siya ang katotohanan, siya ang buhay, siya ang dahan. Walang makakapasok sa langit, walang pangalan na sa silong ng langit na ibinigay para sa kakaligtas ng tao. Pangalan lang ni Jesus Christ. At walang pwedeng mag-debate doon. Bakit? Nasulat sa Biblia. Kaya tayong mga kabataan, especially the young people, huwag tayong mapapaniwala kaagad sa internet. Ay, ganito pala, kapag ano ka, para punta ka sa langit, ganyan, gagawin mo, ganito, ganyan. No. Hanggang hindi mo nababasa sa Biblia, yan ay kasinungalingan. Kaya tayong mga tao, mga kabataan, dapat maging matalino tayo. Dahil sa internet, parang AI, hindi mo na makita kung ano talaga yung totoong tao dito o kung sino yung generate lang ng technology. Kaya kailangan mo ng basis, kailangan mo ng katotohanan, at ito ang pinaka-ultimate truth, ang Word of God. Amen ba? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Kaya dati, nung tayo ay hindi pa nakakilala kay Lord, dahil nakasanla ang ating kaluluwa, gawa lang tayo ng gawa ayon sa ating gusto, walang punta tayo dito, punta tayo dyan, magsalita tayo, magmura tayo, mang-away tayo ng ating kapwa, magkaroon tayo ng sama ng loob. Walang pakialam si Satan sa ating kaluluwa. Pero, makinig kayo, wala siyang pakialam sa ating kaluluwa. Pero, dahil ang Lord ay pinahalaga ng ating kaluluwa. Target niya ang ating mga kaluluwa. Kaya nga, alam nyo mga kabataan, it's about time na wag lang tayo puro physical na mga bagay na puro pag-iintindi lang. Kailangan bigyan mo naman ng time ang iyong soul. What if dumating ang isang araw katulad ng sinasabi sa Biblia? Oo, young people, may kasabihan ng mga kabataan na YOLO, you only live once, pero ang katotohanan, you only die once din. Kung paano ang buhay ay dumating sa iyo, ang kamatayan din ay dadating sa iyo. Kaya kailangan mo si Jesus Christ, whether you like it or not, i-admit mo man ang katotohanan, makita mo sa ibang tao, parang okay naman sila, walang Diyos. Hindi at walang tao, presidente, hari, reyna, walang pwedeng magsabi at mag-resist ng katotohanan na kailangan natin ng Diyos. Amen ba? Wala. Lahat ng tao na isinilang dito sa buong mundo, lahat ay nangangailangan ng Diyos. Mayaman man siya, may pera man, mahirap, o isang taong nasa normal o na middle class, kailangan natin lahat ng Diyos. Amen ba? Pakisabi sa iyong katabi, kailangan mo si Lord. At ang pangalawang katotohanan, makinig kayo mga kabataan, mga kapatid ko sa Panginoon, walang ibang dahilan kung bakit malungkot ang ating soul, ang ating pagkatao. Walang ibang dahilan, hindi dahilan na porket mahirap o kaya
merong mga problema kang na-experience, ang pinaka-ultimate reason kung bakit nakakadama ka ng emptiness. Grabing lalim ng lungkot. Yung parang kapag mag-isa ka lang sa kwarto, kapag mag-isa ka lang na naglalakad, tumutulo yung luha mo, masaya naman ang paligid mo. Pero bakit pag uwi mo sa bahay, grabe yung iyong lalim ng lungkot? Hindi dahil marami kang problema, kundi itong soul mo, yung inner self mo, ay sumisigaw ng Panginoon. Pero hindi mo ginagawa ng paraan. Kapag nagugutom ka, automatic, naghahanap ka ng pagkain. Tama ba? Hanap ka dyan. Kung minsan nga kahit di masarap, nagiging masarap kasi gutom ka eh. Tama ba? Pero kapag ang soul mo ay nangailangan, nakaranas ka ng grabing emptiness, grabe yung pag-uwi mo sa bahay, parang nilalamon ka ng grabing lungkot, grabe ang depression mo, frustration mo, kabil-kabila ang pagkabigo mo sa babae, sa pag-aaral, sa trabaho. Kapag dyan dumating ka na sa ganyang kalagayan, hindi ka na masaya, hindi na talaga totoong masaya ang buhay mo. Ibig sabihin niyang soul mo ay nangangailangan ng connection sa Diyos. Dahil hindi ka lang pisikal, ulitin ko, hindi ka lang pisikal, hindi lang tayo pisikal, hindi lang ako pisikal. Merong inner self mo na kailangan mong bigyan ng pansin. Amen ba? Kaya wag mong kakawawain yung sarili mo. Pakisabi sa iyong katabi, wag mong kakawawain yung sarili mo. Amen? Wag mong sabihin na wala kang halaga. Wala kang kwenta, o walang nagmamahal sa iyo. Mga young people, listen, it's about time na kalimutan na natin yung mga bagay na emosyonal na ganyan. It's about time na buksan natin ang ating isip, ang ating mata, ang ating espiritu, ang ating pagkatao, na hindi totoo na walang nagmamahal sa atin. Si Lord ang unang-una at huling nagmamahal sa iyo. Pakisabi sa iyong katabi, si Lord ang una at huli kong pag-ibig. Kaya napakahalaga mo. Kaya yung soul natin, mga young people, last na to, no? Kaya yung soul natin, kailangan talaga natin siya makita na mahalaga siya. Bakit? Alam niyo mga young people, parang ganito. Sino naka-experience dito na may cellphone ka, tapos walang signal o wifi? Na-experience nyo na ba yun? Yung may cellphone ka nga, pero wala namang signal. O may signal nga, pero wala namang wifi. Hindi, cellphone, di ba? Parang ganito yan. Meron kang katawan, meron kang soul diyan sa iyo, yung inner self mo. Pero hindi mo makikita yung halaga mo unless na lang ikaw ay nakakonect sa Diyos. The same din sa cellphone, tama ba? Diba, kapag wala tong connection, kapag walang wifi, sabihin natin, walang kuryente, wala kayong wifi. Diba hindi natin to pinapansin? Diba iniiwan nga lang natin? Bakit? Kasi ang nagbabase ka na ng halaga dahil dun sa connection ng wifi o internet. Dahil dun ka lang may magagawa eh. Anong gagawin mo sa cellphone? Tititigan mo yung mga gallery mo, paulit-ulit na lang, puro pagmumukha mo lang yun nandun. Ibang tao, di ba? Hindi ka naman din pwede mag-chat kasi nga walang signal. The same din, young people. Hanggang hindi ka nakakakonect kay Lord, hanggang hindi ka nakakakonect sa Diyos na pinakamay-ari ng iyong pagkatao, ng iyong kaluluwa, hindi mo rin makikita ang halaga mo. Kapag dumating pa ang time na dumating yung moment na wala ka nang makitang halaga mula sa mga taong nasa paligid mo, pinaka-worst na mangyayari sa'yo, magkakaroon ka ng tinatawag na suicidal thoughts. Dahil akala mo, kapag natapos na, akala mo, kapag pinatay mo ang sarili mo, kapag tinapos mo na ang buhay mo, tapos na ang paghihirap mo. No. Makinig kayo, young people, tumingin kayo dito sa akin. Maraming kabataan, maraming tao ang nag-iisip na kapag tinapos nila ang buhay, ay tapos na ang paghihirap. No.
doon pa lang nagsisimula ang paghihirap. Bakit? Dahil lahat ng mga nagpakamatay ay for sure, doon sa impyerno, doon pahihirapan sila lalo ng mga demonyo. Sa impyerno, dahil nga living soul tayo, mga young people, kaya ayaw natin daw mapunta sa impyerno, hindi lang dahil may apoy, hindi lang dahil may uod, dahil doon sa impyerno, walang pag-ibig, walang kapayapaan. At ito pa, dahil nga ikaw ay kaluluwa, living soul, eternal yan, yung kaluluwa mo, walang hanggan. Kapag ikaw ay napunta sa impyerno, buhay ang alaala mo. Mga panahon na nandito ka sa lupa, mga panahon binigyan ka ng Lord ng pagkakataon, in-invite ka sa church, in-invite ka na tanggapin mo si Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas, and then you reject it, napunta ka sa impyerno, maaalala mo yun. Pero kapag ikaw ay napunta sa langit, sabihin natin na iwan pa yung pamilya mo dito sa lupa o kaya may kamag-anak ka o whatever, doon sa langit, i-erase lahat ng memory mo. Bakit? Kasi doon hindi ka sasaya kapag hindi ka lubusang makaka-receive ng grabing joy. Kapag naalala mo yung pamilya mo, doon isipin mo, balik na lang siguro ko dito sa lupa para maligtas sila, sisiran ko. Pero doon sa langit, i-erase lahat ng Lord ang memory natin. Lahat ng mga pait, gali, lahat ng mga naalala mong nalbahis sa'yo, lahat ng alaala at ang gagawin na lang natin doon ay puro pagsamba kay Lord. Napakadakila ng ating Diyos. Anong gusto nating i-share mga young people? Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon, mga kabataan. Mahal na mahal ka ng Lord, mahal na mahal ka ng ating Panginoon, hindi lang ikaw. Kung bakit ka nandito sa church, hindi lang dahil sa'yo, kundi mahal din ng Lord ang pamilya mo. And etong nangyayari na to, nakaligtasan sa atin, kapag tinanggap mo ang Lord, tinanggap mo si Jesus Christ, hindi lang ito para sa'yo, hindi lang para sa'yo, kundi sa mga taong nakapaligid din sa'yo, kasama unang-una dyan ang pamilya mo. Imaginein mo, yung soul mo, na dati hindi mo pinapahalagan ngayon, nakita mo na ang pagpapalaga dahil alam mo na ang binayad pala dyan ay banal na dugo ng ating Panginoon. Papahalagan mo na rin ang sarili mo. Hindi ka basta-basta makikipagrelasyon sa isang taong walang pagpapahalaga din sa kanyang kaluluwa. Bakit? Kapag nakita mo yung isang tao, nakipag-commit ka doon sa isang taong walang pagpapahalaga sa kanyang inner self, mahahawa ka isang araw, wala ka na rin pakialam sa soul mo. Isang araw magugulat ka, grabe, kahit magkasama kayo, malungkot ka. Bakit? Kasi ang katotohanan, ang soul mo, ang kaluluwa mo, ang pinaka-satisfaction niyan, si Lord. Kaya young people, it's about time na kailangan harapin mo ang katotohanan. This is not a religion thing. Hindi ito isang pangrelihiyon na turo, kundi ito ay isang personal na paanyaya sa atin ng Panginoon na kung sino man ang magbubukas, sino man ang tatanggap sa akin, sabi ni Jesus Christ, yung mga taong tumanggap lang sa akin, nanampalataya lang sa akin, yan yung mga ituturing na mga anak ng Diyos. Amen ba? Kaya kabataan, kung hindi mo pa alam kung gaano kahalagang yung kaluluwa, kung nagbe-base ka pa sa halaga ng iyong pagkatao base sa mga bagay, sa gadgets, sa social media, nalulungkot ka kapag hindi masyadong madaming likes, pasaya ka kapag maraming pumapansin sa'yo, kapag dun ka lang nakabase, ibig sabihin, wala pa dyan si Jesus Christ sa heart mo. Bakit? Kasi pinapahalagan mo pa yung mga temporary lang. It's about time, young people, to open your heart. Buksan mo ang tenga mo, buksan mo ang puso mo, buksan mo ang iyong spirito, ang iyong kaluluwa. Allow the Lord this afternoon. Whether matalino ka, maganda ka, may pinag-aralan ka, maayos ang iyong buhay.
hindi doon nakabase. Dahil maraming mayaman ay napupunta sa langit o napupunta sa impyerno. At maraming mahihirap din, napupunta sa langit o napupunta sa impyerno. Hindi iyon ang batayan. Ang batayan ay ang iyong soul, ang iyong puso. Andyan na ba si Jesus Christ sa iyong heart, sa iyong soul? Kaya young people, tayong lahat ay yumukot pumikit. Sa araw na ito, habang nakayukot, nakapikit ka, isa lang ang nais naming sabihin sa iyo. Kasama ng church na ito, ang kabuuan ng mga manggagawa, katulad ng na-experience namin, katulad ng naranasan namin, katulad ng mga naramdaman namin. Isa lang ang pinaka-bottom line nito. Mahal ka ng Lord. Hindi totoo na wala kang halaga. Hindi totoo na wala kang kwenta. Hindi totoo yan. Hindi totoong walang nagmamahal sa iyo. May nagmamahal sa iyo. Bago ka pa lang sa katanayan isilang. Bago ka pa ipinaglihi ng iyong magulang, ng iyong mama. Bago ka pa isilang ng iyong magulang, ng iyong mama. Bago pa lang nag-meet ang iyong magulang. Sabi ng Diyos, sabi ng Biblia, before I form you in your mother's womb, I knew everything about you. Kilala ka ng Lord. Kilala ng Diyos ang ugali mo. Kilala ng Diyos ang iyong pagkatao. Ano ang iyong kailangan. Ano ang iyong gusto. Kaya this afternoon, young people, wala kaming pwedeng gustong i-share sa'yo, kundi ang Panginoong Jesus na aming tinanggap. We just want to speak the name of Jesus, the life, the love, the peace, hope na tinanggap namin nung tinanggap namin ang ating Panginoong Jesus. This afternoon, habang nakayukot, nakapikit ka, habang nakataas ang iyong dalawang kamay kay Lord, aminin mo ang iyong kalagayan kay Jesus Christ. Walang nagja-judge sa iyo sa araw na ito. Walang nakatingin sa iyo. Oo, maraming tao sa paligid mo. Hinuhusgahan ang iyong pagkatao. Bakit ganyan ka? Bakit ganyan ang ugali mo? Bakit ganyan ka magsalita? Bakit ganyan ang pananaw mo ngayon sa araw na ito, kabataan? Katulad na nakaranasan namin dito sa church, nagsimula lang din kami, na-inviting kami ng aming kaibigan. Nagbukas kami ng puso ngayon. Nangangaral na kami ng salita ng Diyos, hindi dahil we are informed, but that we are experienced the Lord Jesus Christ. It's not the religion. It's not the church, young people. Si Lord lang ang kayang magbigay sa iyo ng kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Matagal ka nang malungkot, tinatago mo lang. You are empty. Ayan ang totoo, kabataan. We are empty. Once we are disconnected kay Jesus Christ. Hindi pag-aaral, hindi trabaho, hindi babae, hindi lalaki, hindi pera, hindi sasakyan. Ang halaga mo ay ang banal na dugo ng ating Panginoon. It's priceless. Kaya naman sa araw na ito, kabataan, o ikaw, ano man ang kalagayan mo, nag-aaral ka, hindi ka nag-aaral, matalino ka, galing ka sa marangyang pamilya, regardless of these things, young people, o ikaw, kamusta ka na, kabataan? Kamusta na ang heart mo? Kamusta na ang puso mo? Kamusta na ang iyong soul? Marami na ba dyan? Sa loob ng iyong puso, sa loob ng iyong kaluluwa, marami ka ng galit, tampo, hinanakit. Yan ang nagiging dahilan kung bakit araw-araw gumigising ka. Napakabigat ng buhay mo. Dumarating yung time pag uwi mo sa bahay, pag kulong mo sa kwarto, nilalamon ka ng grabing lungkot. Hindi dahil marami kang problema. The reason you are disconnected kay Lord.
Imagine, kung ano nararanasan mo, kabataan, yan din ang nararanasan ng magulang mo. Yan din ang nararanasan ng tatay mo. Yan din ang nararanasan ng nanay mo, ng mga kapatid mo, ng mahal mo sa buhay. They are disconnected sila kay Lord. Kaya ka nga nandito sa church. Pinauna ka nang papuntahin dito, in-invite ka ng kaibigan mo because gusto kang pukawin ng Lord sa katotohanan na pilit mong kinukupli, pilit mong tinatago. It's about time, kabataan. Huwag mo nang magpanggap kay Lord. Huwag ka na magpanggap. Ikaw lang at ako ang nakakaalam. Si Lord, ikaw lang ang nakakaalam ng iyong totoong kalagayan. Sige, kausapin mo si Jesus Christ, kabataan. Kung tinanggap mo na si Lord, kamusta naman ang iyong mga magulang? Kamusta ang iyong mga kapatid, kamag-anak, mga kaibigan, classmate? Kung paano na-experience mo sa old life mo, na parang gawa ka ng gawa, tangkilik ka ng tangkilik na mga bagay, pero hindi ka naman masaya. The same way din na mga na-experience ang mga taong nasa paligid mo. Kaya young people, ikaw, para lubusan mong maranasan itong sinasabi sa araw na ito, open your heart. Open your heart habang nakataas ang iyong dalawang kamay kay Lord. Sige, taas mo yung dalawang kamay kay Lord. Walang ibang pwedeng sabihin sa araw na ito. Walang tao, walang church, walang relihiyon o anumang mga uri ng aral. Ang nais lang ng Lord sa araw na to, tanggapin mo ang kaligtasan na inaalok niya sa iyo. Yung nakasanlang kaluluwa mo kay Satanas, kaluluwa natin kay Satanas. Ito na, gumawa ang Lord ng paraan, gusto niyang tubusin. Ito, tinubos na ang kaluluwa natin. Ang gagawin mo lang, you just open the heart, you just open your heart. Buksan mo lang puso mo, tanggapin mo si Lord sa heart mo. Habang nakataas ang iyong dalawang kamay, habang nakayoko, nakapikit ka, banggitin mo lang ang pangalan ng Lord, Jesus, Jesus. Sige, kabataan, habang nakayoko, nakapikit ka, come on, louder, Jesus, Jesus, come on. Sige, ilakas mo, habang binabanggit mo ang pangalan ng Lord, habang binabanggit mo ang pangalan ng ating Panginoong Yesus, habang nakataas ang iyong dalawang kamay, habang binabanggit mo ang pangalan ng ating Panginoong Yesus, unting-unting tumatatak yung pangalan na yan. Tatanda mo yung pangalan na yan. Yan ang pangalan na nagmamahal sa'yo, nagmamahal sa pamilya mo. Yan ang pangalan na hindi mo makakalimutan na magdadala sa'yo sa langit. Hindi ang church, hindi ang relihiyon, hindi ang mama at papa mo. Sa araw na to, yung pangalan na binabanggit mo, Jesus, Jesus, yan ang magdadala sa iyo sa kaligtasan. Siya ang sa'yo magbibigay sa iyo ng kapayapaan, ng pagmamahal na matagal mo nang hinahanap na galing sa tao. Come on, bagitin mo ang pangalan ng Jesus. Come on, louder. Come on, young people. Jesus, Jesus, come on. Habang binabanggit mo yan, unti-unti kinakausap ka ng Lord. Pinapalaya ka mula sa kalungkutan. Come on. Jesus, come on. Banggitin mo yung pangalan ng ating Panginoong Yesus. Jesus, come on. Paulit-ulit. Sige, huwag kang titigil. Jesus, Jesus, come on. Sabihin mo kay Lord, make it louder. Huwag kang mahiya, okay lang yan. Si Lord lang ang nakakaalam na laman ng heart mo. Come on, Jesus, 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 come on. Come on, Jesus, Jesus, Jesus. Habang binabanggit mo yan, may ginagawa si Lord. May ginagawa si Lord, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Habang binabanggit mo ang pangalan ng Lord, binubuksan unti-unti ng Diyos ang iyong puso. Come on, Jesus, Jesus. Yes, Jesus, Jesus.
Jesus, come on. Jesus, Jesus, our beloved Savior, our Master, our King, our joy giver, our peace, our hope. Jesus, you are the life, you are the way, you are the truth. Jesus, 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 come on, Jesus. Yes, oh Jesus. Yes, oh Lord. Tayong lahat ay tumayo, kabataan, come on. Dalawang kamay kay Lord and declare, yes, oh Lord, Jesus of my family has picked the holy name. Jesus, Jesus, Jesus from the mountains. Jesus, come on, Jesus. Lord God, ang dahilan, Panginoon. Dakila ka, Lord God, that you pay the price for our soul, Lord, that we receive salvation. Come on. Awitin natin ito ng buong puso, kabataan. Habang inaawit mo yan, simula sa araw na ito, ang Panginoon na dati inform ka lang, dati alam mo lang si Lord namatay para sa'yo, na dati alam mo lang na dapat magsimba tuwing Sunday. Starting today, God, Jesus will reveal to you. He will personally reveal to you. Come on. Is our God, and all will see how great, come on, sing, is our God, name above, your name above all names.
Come on, lift up your voice. Habang nakataas ang iyong dalawang kamay. Yes, Lord. Is our God, and all will see how great is our God. Let your voice, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. For the very last time, lift up your voice only. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great, my Lord, how great is our God. Sing with me, how great is Lord, our God. Oh, see how great is our God. Patuloy natin itaas ang ating kamay kay Lord. Lord, salamat po, Panginoon. Ngayon long, Lord God, nalaman namin, Panginoon, ang halaga ng aming kaluluwa ay ang iyong banal na dugo, Lord. We appreciate, Lord God, every blood that comes from you, Lord God. 2,000 years ago, Lord, minahal mo na kami, Lord. You valued our soul, Lord. Hindi pa namin nakita ang halaga ng aming kaluluwa, Lord. Pero nakita mo na ito, Lord. Bago pa ka mahimahili ng aming mga magulang, Lord, minahal mo na kami, Lord. That's why, Lord, with all our tears, with our hands, Lord, by our worshiping, Lord, we express, Lord, our thanksgiving to you, Lord God. You deserve it, Lord. You deserve it, Lord. Patuloy tayong magpasalamat kay Lord, young people. Take time, spend time with the Lord. Keep praying, keep thanking the Lord God. Ang Panginoon na tinanggap mo sa araw na ito, ang Panginoon na sasama sa iyo. Every time na alis ka ng iyong bahay, papasok ka ng school, kala mo mag-isa ka lang physical, pero no, kasama mo si Lord. Every time na nasa school ka, nasa room ka, you are not alone. Kasama mo si Lord, for He says in His word, that I never leave you, nor I forsake you. I am with you always. Habang nakayo ka, takapikit tayo. Pasalamatan natin si Lord. Thank you, Lord God. That's why, Lord God, ang buhay po namin, Panginoon, ay patuloy mong baguhin, O Lord God. Upang sa ganun, Lord God, may bigay namin, Lord God, ang karapat-dapat na paraan namin ng pagpapuri at pagmamahal po sa iyo, Lord God. We know, Lord God, anong maibibigay namin o hindi galing sa iyo, Lord. Maging ang buhay namin ay galing sa iyo. Ang talento, ang galing, even, Lord God, ang kakayahan na mag-produce ng pera, trabaho, ang talino, Lord God, ang
talento ay galing sa iyo, Lord God. Anong may bibigay po namin, Lord God, na hindi galing sa iyo, Lord? Wala, Lord. Kaya naman, Panginoon, we are opening our hearts, Lord God. Ang mga kabataang narito, Lord God, patuloy, Panginoon, maranasan namin ang Panginoon na aming nababasa sa Bible. Ang Panginoon na aming naririnig mula sa aming mga pastors ay patuloy naming personal na maranasan po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw pong ito. We are very grateful, thankful, Lord God, for your great, great presence. Patuloy namin, Lord God, pinupuri, dinadakilang yung pangalan. Sa iyo lamang, Lord God, ang aming kaluluwa. Sa iyo ang aming pagsamba, sa iyo ang aming espiritu, ang aming pagkatao, Lord, ang aming pagmamahal, kasama, Lord God, ang aming paglilingkod, Panginoon. Salamat, Lord God, and we give you all the glory, praises, adoration in the name of Jesus. And everybody say, Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the name of Jesus. Amen. Sige po, tayong lahat ay makakaupo na. Tinatawagan ko na si Joy para sa ating pag-MC at announcement. Kaluwalhatian mo, ang tangi kong hinaangad, ang presensya mo ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo ang laging nararanasan. Panginoon, ikaw ang lagi kong inaasam. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Sus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Kaluwalhatian mo ang tangi kong hinahanap, ang presensya mo ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo ang laging nararanasan. Panginoon, ikaw ang lagi kong inasam. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin
ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus, ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin.